Hello offloaders sa Pinas Market! Welcome back to my channel. Maraming salamat sa mga viewers at subscribers. Pag-usapan natin paano lumago ang pira mo sa bangko, Kung may ipon ka sa bangko, paano siya palaguin pa, So, wag kang umalis, diyan ka lang, stipot ka lang diyan para malaman mo kanong paraan para yumaman ka sa bangko, So, bago ang lahat ay huwag kalimutan mag-subscribe ka sa ating channel kung bago ka pa lang at napadaan ka sa aking channel. Sana magustuhan mo ang aking mga content. So, marami tayong mga video dyan. Nagtitrade tayo sa Philippine stock market sa mga blue chip stocks. So, ang nireview naman natin, blue chip stocks, mid-size cap at mga ilang mga penny stock. So, kung sa US market ka naman, meron din tayong Doodle Goes to US market. So, yan, let's go! So, ang PSEI, PSEI ngayon is 6,092. So, angat siya ng 2.11%. Lahat ng sektor ay nagtaasan, kulay berde lahat. Ikaw lang yung naiwan dahil hindi ka nag-stocks. Pero kung nag-stocks ka, masaya ka ngayon kasi may pagkataon na kumita ka, So, yan, ito yung top gainers, ang most active natin. Mga blue chip ang most active. So, nandito na naman yung mga buyers o mga foreigners sa blue chip stocks. So, basahin nyo na lang. Yan sila para hindi tayo tumagal o screenshot nyo lang. So, advance naman, ito yan sila. So, down decliners naman, ito yan sila. So, ang i-review natin ngayon ay yung bangko, Dahil nga ang pag-usapan natin, paano ka kumita sa bangko. So, burahin mo natin yung na yan. So, dati dito yung natin kay BDO. Si BDO nagpo-form sa long term, si BDO ay nagpo-form siya ng bullish flag. Yan ang poste, yan ang resistant, yan ang support natin. So, ngayon, nandito sa baba si BDO, sa support, malapit. Pero, parang maganda na siguro ang takbo ng ngayon, panahon, medyo meron ng liwanag kunti dito sa Middle East. Paalala lang po, ako po ay isang OFW, hindi po ako scammer. So, huwag kayong, wala akong hinihingi sa inyo kung basta ang hinihingi ko lang ay subscriber. So, balik tayo kay BDO. So, si BDO, ang dito ay kailangan niyang i-break tong natin, yung resistant na yan na 117 para babalik siya doon sa taas. So, meron din tayong resistant dito. Yan, mga sealer yan. Yan, so kailangan yan. So, maaari na kung tuloy-tuloy na lang itong pistok dito o wala nang gulo sa Middle East, ito si Bangko ay tuloy-tuloy na rin umakyat yan. So, kahit papaano na mayroon inflation pero ang mga value stock, kahit na may ganon, pwede din kumita yan dahil mag-issue ng taasang rate, interest rate si central bank, di ba? Para labanan ng inflation. So, tayo ay nakabili kay BDO sa 137. So, maliit lang naman pa ang hawak natin dito, ay 381 lang naman ang hawak natin kay BDO. Pero, pag inabot yung target price natin na 181 ay malaking bagay na yan, So, kung dito tayo nakabili sa 138, pag na-hit yung 181, kikita tayo ng 30%. Kaya, huwag magpaiwan. So, ito yung paraan, Ito yung paraan paano ka kumita sa bangko. So, meron kang savings na 10,000 na lang. Dito lang tayo, maliit lang tayo, Example lang naman to, 10,000. Tapos, binili mo si BDO. May 10,000 ka. Tapos binili mo siya sa halagang 116. So meron kang 86 share. So 80 na lang yan siya, So 80 multiply mo ng tawag nito
pag umangat siya ng 160 tapos ma-hit yung 180, ang difference is almost 60. So multiply mo ng 60, ano? So 80 times 60, ibig sabihin yan, yung 10,000 mo, kumita siya ng 4,800. So saan ka pa, ano? Sinong magbibigay ang ano na yan? Yung interest ng bangko, kung i-deposit mo lang yung 10,000 mo doon sa savings account, hindi yan kikita ng 4,000. So, paano kung meron kang 100,000? May 1 million ka. Diba? Multiply mo lang yun by tens. So, ganun kalaki ang kikitain mo dito sa bangko kung magtiyaga ka lang mag-ipon. Imbis na mag-ipon ka sa savings, dito mo ilagay sa bangko. Bangko din to eh. Bilhin mo si BDO para kumita ka. Kasi kung mag-deposit ka lang kay BDO, yung pira mo na dineposit mo diyan, hindi ka kikita, ano? So samantalang ibilhin mo si bangko, hatiin mo na lang para may pang ano ka rin, pang savings, emergency na ma-withdraw mo, ano, kaagad. So hatiin mo lang siya. So para kumita ka. Maliban doon sa capital appreciation, meron ding dividend si BDO na binibigay 1.1 noong Marso. So nakatanggap tayo, meron tayong 381. So nakatanggap tayo ng 300 pesos. Maliit lang, di ba? Kasi maliit lang naman ang ano natin eh. So tapos dalawang bisis yan namimigay. December naman ulit, ano? Hindi, 4 na bisis to. Yan, September. The next niyang bigay is June. 4 na bisis. So 4 pesos sa isang taon ka binibigyan ni BDO. So may 300 ka ang hawak, meron tayong 381 na hawak. So 4 times mo ng 4 that is 2,400 din, di ba? So napakalaking bagay mga ka-OFW, mga ka-Earthlings, mga ka-offloader. So wag na wag magpaiwan. So kung dito ka pumasok sa ang savings mo, binili mo kay BDO, kikita ka talaga, no? So, basta kumita ka. Next naman is si BPI. Si BPI nasa baba din. Malakas din to. Maganda din to bilhin kasi ay so, ganun din to si BPI. Namibigay din siya ng 4 na bisis. O, 4 na bisis ba? 2 bisis lang. Pero, ngayong June, December naman 2. So, almost 4 din. So, 2 bisis siya, pero tag-2 naman yung bigayan. So, ngayong June, meron tayong matanggap kay BDO, BPI naman. So, meron tayong hawak na, magkano ba? Almost 3,000, 2,700 yung hawak natin. So, bibigyan tayo ng 2 pesos. So, yung 2,780, multiply mo ng 2, magkaroon din tayo ng 2,800. So, saan ka pa, di ba? Kumita ka na, bumili ka lang dito kay parang kay BPI hayaan mo lang yan na mag Kasi si BPI naman is ganun din sa ginawa niya, naggumawa din ng bullish plug. Tapos ang target price naman is 155 to 147. So 147, pag na-hit yan, nasa 131 tayo, ibig sabihin kumita tayo ng 16 pesos. So yung 16 pesos na yan, i-multiply mo siya ng 2,700 ko. So, kumita ako ng 43,000. Saan ka pa? Ano? Sabihin mo lang na, sabihin natin na isang taon ma-hit yan. Pero malapit na to. Kasi pag natapos tong sigalot dito sa Middle East, yung lahat ng bangko na yan, yung mga magsiliparan yan. Tingnan mo lang yan ngayon, nag-umpisa na. Nagsabi lang na si kaibigan natin dito kabilang lugar ay na siya, magkasundo na sila, ano? So, wag mga iwan habang mura pa si BPI, napakaganda kung dito ka bibili. Napakamura ako nandito sa 176, 131. Pero kung dito kayo bibili at ma-hit yung target price natin, magkanong tutubuin ang pera mo? Tutubo siya ng 75%. Ibig sabihin, kung meron kang 10,000, tutubo ka ng 7,500. So, kung may 100,000 ka times 10, maging 75,000 kikitain ng
100,000 mo. Kung 1 million ka, meron kang kikitain na 750,000 sa loob lang ng isang taon. Ano? Kung sabihin natin na ma-hit yung target price sa loob ng isang taon. Pero hindi ako, naniniwala ko na darating ang panahon na hindi tayo, bago matapos ang 2026, ma-hit natin yung target na to. Next naman ay si Metrobank. So mga bangko puro ang pinag-usapan natin. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-subscribe kung bago ka lang sa ating channel para naman ay matulungan mo akong lumago ang ating channel at may bahagi natin ang ating kalaman sa pag-trade sa Philippine stock market. Huwag magpaniwala na sabihin wala yung kwintang PSEI na yan. Kasi ang tinitingnan nila, ito kabuhan. Punta ka doon, hindi mo naman mabili yung PSEI. Index lang yan siya . So dito ka sa mga individual na mga stocks. Ito yung PSI ang nag-drive diyan, itong mga blue chip na yan, itong mga bangko na pinag-usapan natin, ito yun silang mga blue chip na nagda-drive ng presyo ng Philippine stock market. Ano? So, Metrobank ay sabi natin baka magkatuloy-tuloy pa bababa dito, pero nagpahiwatig na aakyat sa taas. So, burahin natin yan, baguhin natin yan. Ano? So, dito si Metrobank, meron tayong resistant dito sa taas. Yan, may isa. Ito ang unahin natin. Ito may support tayo, pero mga buyers yan diyan na support. So, pwede yang maging tagatulak, pwedeng magtulak. So, pwedeng presyo ni Metrobank, pwedeng magganon, pwedeng magganon, pwedeng up and down lang na yan. Importante, paakyat siya, So, si Metrobank, mayroon tayong hawak na 3,900 share sa lagang 75 pesos. So, dito na ako nag-iipon sa bangko talaga. Hindi na ako nag-iipon sa dito na sa stock mismo, binibili ko na sila. Hindi na ako nag-iipon talaga. Ganun lang talaga yon. So, si Metrobank, kumita na rin tayo dito. Binili natin siya dito. Nakatanggap tayo ng 12,000 nito noong pagbigay ng dividend. Saan ka pa diyan, di ba? Bibigyan ka ng dividends. So, paano na lang kung ma-hit yung target price natin na kano ba target price natin? Wala yung target price natin kay Metrobank nabura yata. So, nabura yung target price natin. Yung indicator din natin na wala na order block. Lagay natin ulit. So yung target price natin wala na. Saan na yun? Trading view. Parehas lang to sila Yung target price is 86, So 86 yung target price natin kay kay Metrobank. Dito pala, dito. So 90 kay BDO, from 81 to 90 umakyat 95 naman kay Call, 89 naman kay BDO. Paano kung ma-hit yan sa presyong nabili natin? So kumita na naman tayo ng 20% ng ating hawak na share. Kung meron kang so ito mga nasa 300,000 yan So kung 20%, so mga 60,000 ang kikitain natin dito kay Metrobank pag na-hit yung target price natin, So yun ang nakaganda dito pag may hawak ka na mga bangko. Ganun din to. Bullish plug din to si Metrobank. Yan, Dito nga nung na yan, paputok na sana yan Kaso lang, so sana tuloy-tuloy na para umakyat na itong mga stock natin na hawak, So tatlo yung hawak natin na bangko, BDO, Metrobank, BPI, yan sila. So next is SICB. Tingnan mo naman to si SICB, umakyat na naman mga OFW, mga ka-uploader. Parihas lang kurma nila nito kay SICB at saka mga BDO. Ganon din to kung meron kang savings kay Security Bank, bilhin mo si Security Bank kaysa mag-savings ka dito, So target price natin kay Security Bank is 86, 101, 120 kay Call, 100 dati kay BDO. So dito yan sa taas, Kung makabili ka dito sa baba, ang pera mo ay lumago siya ng 50%. So may 10,000 ka, kikita ka ng 5,000. How much more kung may 10,000, 100,000, 1 million ka?
So huwag magpaiwan mga ka-OFW, mga ka-Earthlings. Dito tayo kikita. Ganito ang paraan para kumita yung pira mo, hindi lang sa natutulog sa bangko. So habang mura pa, huwag magpaiwan. So kung may hawak ka ni Sikbi, meron kang matanggap na bukas na 1.5 na dividends kada share mo. So Central Bank, ganun din to si Central Bank. Yan, ang target price natin is 68 galing kay Cole. Kay TradingView naman, ang target price natin ay magkano ba? Wala tayong, meron. 86 ang target price natin. So, ganun din to pattern, bullish plug din yan. Pag nag-breakout yan, diretso yan sa taas, So, pare-parehas lang yan. So, hindi ko nag-aanong i-elaborate ang kasi parehas lang naman sila, Next naman, si Philippine National Bank. Kung meron kang hawak nito, may bangko ka kay Philippine National Bank, may savings ka, bakit mo hinayaan lang matulog ang pira mo sa bangko? Huwag may parating naman na dividend si Philippine National Bank at 1.65 ang ibibigay niya. Target price is 60, malapit ng mahit. So, target price ni TradingView ay nasa halagang 63 din, forecast nga. So 63 nga yung nila. So malapit na dito na yan, malapit na yan na hit. So yun ang maganda diyan mga ka-OFW, mga ka-offloader, na mag-invest ka sa bangko para lumago ang pira mo, hindi lamang sa savings na natutulog yan, di ba? So, maraming salamat po kung napanood mo ang ating video at natatapos mo to. Bukas ulit, magre-review naman tayo ng Philippine Stock Market. Yan po. At mayroon tayong mga videos diyan. Huwag kalimutan, panoorin nyo. Maraming tayong videos. Kaso lang, kukunti lang ating viewers. Anyway, highway, ganun talaga. Ay maghintay tayo na mapansin tayo ng maglang people. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating mga channel. So, kung natapos mo to, pag nagustuhan mo, please comment, like naman para or share naman sa inyong mga kaibigan para matutong paano kumita ang pira niyo sa bangko. Adios mi amigos, mi amigas, babus!